Pag-ibig mo'y ipakita, lingapin kami tuwi na, iligtas kami sa dusa. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Mag-ingat kayo at maging handa, sapagkat hindi ninyo alam kung kailan ang takdang oras. Katulad nito'y isang taong umalis upang maglakbay sa malayong lupain. Ipinababahala ang kanyang tahanan sa mga alipin na binigyan ng kanya-kanyang gawain at inuutusan ang bantay pinto na maging laging handa sa kanyang pagdating. Gayun din naman, maging handa kayong lagi, sapagkat hindi ninyo alam kung kailan darating ang puno ng sambahayan. Maaring sa pagdilim, sa hating gabi, sa madaling araw, o kaya'y sa umaga. Baka sa kanyang biglaang pagdating ay maratnan kayong natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo'y sinasabi ko sa lahat, maging handa kayo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. At tayo po'y nagsisimula para sa ating paglalakbay, para sa pagdiriwang ng kapanganakan ng ating pong Panginoong Hesus, ang kanyang naging unang pagdating. At atin pong inaasam na muling bumalik si Jesus para sa atin pong kaligtasan. Gusto ba natin talagang bumalik si Jesus? Alam niyo ba talaga ang kahulugan ng kanyang pagbabalik? Kaya maganda na mapagnilayan natin ng mabuti. Ngayon po ay nasindihan na natin ang unang kandila ng 4 na kandila ng korona ng Adbyento. Sabihin niyo nga po, korona ng Adbyento. Yan po ay sumisimbolo din sa 4 na linggo nating paghahanda. Pinagkakagiitan sa atin ng ipinahayag ng Ebanghelyo na maging handa tayo. Mayroong 4 na linggo, sapat yan na ibinibigay sa atin para kung sakaling dumating si Kristo ay talagang handa tayo. Pero siyempre, isi-celebrate natin yung kanyang unang pagdating, yung birthday niya, yung kapanganakan niya. Malinaw po? Kaya nga, ang paanyaya, maglakbay tayo. Simulan natin hanggang sa dulo. Hindi tayo po pwedeng ngayong linggo, sa susunod wala tayo, sa susunod na linggo present, sa susunod na linggo wala na naman tayo. 4 na linggo na paghahanda para mas ma-feel natin na ang pagdiriwang ng Kapaskuhan ay talagang makuha mo yung mensahe na binibigay sa atin. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, maghanda ka na. Pero ngayon po ba na pumasok na tayo sa buwan ng Disyembre, ano ba ang inyong naging attitude? Ano ba yung naramdaman ninyo? Pressure ba kayo? Naku, December na.
Pressure na ba dahil sa mga sinasabi ng mundo na dapat gawin na hindi naman sinasabi ni Kristo? Ang sinasabi niya, maging handa kayo. Hindi niya sinabing maghanda kayo ng pagkain, maghanda kayo ng lechon, maghanda kayo ng damit, maghanda kayo ng kung ano-ano mga palamuti. Bagamat yung mga decorations natin, yung ginagawa ninyo sa bahay, mga Christmas tree, mga parol na isinasabit, malaking tulong lang yan. Kaya nga ito ring kandila dito, gabay lang sa atin yan. Pero hindi tayo dapat nakafocus doon na kadalasan nakakaligtaan natin ibigay talaga yung hinihingi na paghahanda para sa atin. 4 na linggo. Ano ba yung paghahanda na dapat mong gawin? Taon-taon na lang ginagawa natin ito. So, sa unang kandila ba, naiisip mo na ba ngayon, sino kaya ang kailangan mong patawarin? Sino kaya ang kailangan mong hingan ng tawad? Baka kasi iniisip mo lang ngayon, sino ang reregaluhan mo? O kaya naman, sino kayang magbibigay ng regalo sa akin? O kaya, naku, may sindi na ng kandila. Saan kaya ako magtatago sa mga inaanak ko? Yan ba? Kaya tuloy, ang Pasko, imbis na maging masaya, no, yung ina-anticipate natin, nagkukos pa ng stress sa karamihan kasi ang pinoproblema nila, wala kang pambigay, wala kang panregalo, wala kang panghanda. Hindi pa dumadaan yung mga uutangan ninyo. Yun ba talaga yung sinasabi sa atin na paghahanda? Sipin na mabuti, no? Sana po, unti-unti rin, mabago natin yung ating kaisipan, yung mindset natin. Hindi kinakailangan bumili ng bagong damit kapag Pasko. Pwede naman January, pwede naman February, pwede naman March. Bakit kailangan December bago? Pag hindi nakabili ng bago, malungkot ang Pasko. Kailangan ba talaga maghanda ka ng bonggang-bongga kapag Pasko? Ba't di mo gawin sa June? Ba't di mo gawin sa September? Kailangan ba talaga bonggang-bongga? Kung wala naman talaga, bakit mo pipilitin? Na parang dun ba nakasalalay ang magiging kasiyahan? Dun ba nakasalalay yung kung paano kayo magsi-celebrate? Kadalasan, no, kaya mga kalalakihan, mga tatay, no, pinaghahandaan, pambili ng pundador, emperador. Pagdating ng araw, yan, mga praning. Sira din naman yung Pasko. Sira yung pagdiriwang. Yung pinakadahilan kung bakit tayo may pagdiriwang, wala. Nawala na naman sa picture. Nakafocus lagi doon sa pangangailangan natin, material na bagay. Hindi natin sinasabi, no, na bawal na mag-celebrate kayo, bawal magluto, bawal gawin nyo lang espesyal, di ba? Special to eh. Kasi po pwedeng maging special dahil ipaparamdam natin na ito ang unang Pasko. Ito yung unang pagdating ni Jesus. At po pwede rin, ito ang huling Pasko ko. O, di kung huling Pasko na, gawin na natin masaya. Gawin na natin special. Di natin alam kung aabot pa tayo ng New Year kasi po pwedeng dumating na si Jesus sa Pasko o bago magpasko. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huling Pasko mo na to. Ha? Ayaw? O pwede, di ba? Last year, sino yung mga kakilala nyong wala na sa darating na Pasko? Yung realidad po, wala na. Mayroon tayong mga kakilala, wala na. Hindi na makakasama sa Christmas party, wala na sa exchange gift. Wala na. Diba? Laging gano'n. Kaya nga sinasabi, maging handa kayo. Kung sakali, dumating na si Jesus, o ano gagawin? Mabubulaga ka na naman? Masosurprise ka na naman na hindi ka handa?
Isang buong taon sinasabi sa atin. Bakit ba nape-pressure? Dati po, nung ako yung nagtatrabaho pa, ayoko ma-pressure ng December. January pa lang naghahanda na ako. Alam ko naman kung ilan yung pamangkin ko. Alam ko naman kung ilan yung kapatid ko. Alam ko kung ilan yung bibigyan ko. Di January, magsiset aside na ako. January, February, March, November tapos na. Settled na lahat. Ang kailangan na lang, sarili ko. Ihanda yung sarili. Makapagsisi, humingi ng tawad. Kasi yun ang pinakadahilan eh. Yung maligtas tayo ni Jesus. Hindi siya nagpunta para magbigay ng problema. Isinilang siya at babalik siya para magbigay ng solusyon sa atin. Magbigay ng kaligtasan. Ilang taon na, diba? Tumanda na tayo, hindi mo pa ma-manage. Kaya pag pumapasok ang December, imbis na maging masaya, malungkot ka at namomblema ka, naku, December na. Imbis na, salamat, December na. Hindi ka kasi natututo. Pag December, mahal ang hamon. O di bumili ka na, October pa lang, bumili ka na. Bawal sa budget, bawal sa kung diyan kasi nakatuon eh na dapat pag simbang gabi, okay ka na dapat eh. Anong iminumulat natin sa mga kabataan, sa mga bata? Subaybayan po natin ha, habang sinisindihan, bago makumpleto ang 4 na kandilang ito, sana po hindi lang tayo physically ready o prepared, spiritually, emotionally, handa tayo kung sakaling dumating si Kristo sa oras na ito, sa taong ito, sa pagdiriwang natin. O pwede, ito yung attitude natin, ito ang unang Pasko natin, at po pwedeng ito na ang huling Pasko natin sa mundong ito, ang susunod sa langit na tayo. Amen?